May tanong ako para sa'yo. Paano kung ang landas na sinasabing ligtas ay siya palang pinakamalaking bitag? Paano kung ang buhay na tinuro sa'yo bilang tamang direksyon ay hindi patungo sa kalayaan kundi sa pagkakakulong? Sinabi sa'yo na sumunod ka, mag-aral, magtrabaho, umakyat sa ranggo, mag-utang para sa bahay, sasakyan at imahe. At kapalit nito, bibigyan ka raw ng seguridad. Pero hindi ka ligtas, ikaw ay kontrolado. Ang lalaking Sigma ay hindi nagrereklamo tungkol dito. Hindi rin siya nakikipaglaban. May mas tahimik siyang ginagawa. Habang ang iba ay nag-aagawan sa iisang sistema, unti-unti niyang tinatanggal ang sarili niya mula rito. Hindi siya umaakyat sa piramideng ginawa ng lipunan. Tahimik niyang binubuo ang sarili niyang estruktura. Ito ang kwento ng isang lalaking hindi humihingi ng pahintulot. Hindi naghahanap ng papuri. Hindi nangangailangan ng audience. Isang tao, isang isip, isang imperyong sapat na sa kanya. Part 1, ang tunay na pilosopiya ng kayamanan. Itinuro sa iyo na ang kayamanan ay dami ng pag-aari, mas malaking bahay, mas mahal na gamit, mas maraming simbolo ng tagumpay. Pero sa pananaw ng Sigma, ang mga iyon ay hindi gantimpala. Mga pabigat ang mga iyon. Bawat ari-ariang kailangang alagaan, bayaran at ipagtanggol ay unti-unting kumakain ng kalayaan mo. Ang tunay na sukatan ng kayamanan ay hindi kung gaano karami ang hawak mo, kundi kung gaano karami ang kaya mong tanggihan. Ilang opsyon ang bukas sa iyo anumang oras. Ilang desisyon ang kaya mong gawin nang walang takot. Ilang pintuan ang pwede mong pasukan o tuluyang talikuran. Kapag may kakayahan kang umalis doon nagsisimula ang kapangyarihan, hindi pera ang unang puhunan. Kalayaan sa paggalaw ang inuuna. Sa bawat desisyon, iisa lang ang tanong. Pinalalawak ba nito ang mundo ko o lalo lang akong kinukulong? Ang marangyang bagay na may kasamang utang ay hindi gantimpala. Isa itong tanikala. Ang kasanayang pwede mong dalhin kahit saan, iyan ang tunay na yaman. Part 2, ang makina ng kita na hindi umaasa sa oras. Gusto ng sistema na ipagpalit mo ang oras mo kapalit ng sahod. Linggo-linggo, taon-taon, hanggang sa mapagod ka. Ito ang pinakamasamang palitan. Ibinibigay mo ang limitado mong oras para sa perang may hangganan din. Ang Sigma ay hindi pumapayag dito. Hindi siya naghahanap ng trabaho. Naghahanap siya ng problema. Isang problemang mahirap para sa iba, pero natural para sa kanya. Tahimik siyang nag-aaral. Hindi nagpapakita. Hindi nagmamadali. Ginagamit niya ang lakas ng kanyang isip, ang kakayahang mag-focus ng matagal, ang disiplina ng pagiging mag-isa. Pagkatapos, gumagawa siya ng isang asset. Hindi serbisyo, hindi oras, isang sistema, isang produkto, isang solusyon na gumagana kahit wala siya. Hindi niya binebenta ang sarili niya. Ibinebenta niya ang resulta ng kanyang pag-iisip. Isang oras ng kanyang trabaho ay dapat magbunga ng paulit-ulit na kita. Ang hilig niya ang nagiging pabrika at siya lang ang may-ari. Part 3, ang hindi nakikitang infrastruktura. Hindi ka makakakita ng ingay dito. Walang viral na kampanya. Walang habulan ng atensyon. Habang ang iba ay desperadong nagpapansin, ang Sigma ay tahimik na nagtatayo. Hindi siya sumisigaw sa lahat. Pinipili niya kung sino lang ang makakarinig. Ang marketing niya ay hindi panawagan. Ito ay paghila. Naglalabas siya ng dekalidad na ideya sa mga lugar na may saysay. Isang problemang naresolba ng maayos ay nagiging tahimik na rekomendasyon. Hindi personalidad ang brand niya. Ito ay kalidad at konsistensya. Hindi siya umaasa sa platform na pwedeng bawiin ang lahat anumang oras. Pagmamay-ari niya ang sarili niyang espasyo, sarili niyang sistema, sarili niyang teritoryo. Dahil dito, hindi siya natitinag ng algorithm.
Hindi siya takot sa cancellation. Hindi siya alipin ng uso. Part 4, ang balance sheet ng isang kuta. Maraming tao ang mayaman sa hitsura pero baon sa obligasyon. Sasakyang pababa ang halaga. Bahay na laging may bayarin. Utang para sa mga bagay na panandalian. Ang sigma ay kabaliktaran. Pinipili niya ang likido at magaan. Pera na madaling ilipat. Asset na patuloy na kumikita. Mga digital na produkto. Intellectual property. Mga sistemang hindi humihingi ng oras araw-araw. Minimal ang pisikal. Sapat lang. May silbi. Ang pananagutan ay halos wala. Walang utang na humihila pabalik sa rat race. Bawat posibleng obligasyon ay sinusuri. Kung pipilitin ka nitong magtrabaho laban sa gusto mo, hindi mo ito kukunin. Ang layunin ay simple, isang buhay na kayang tustusan ng mga asset na may sobra pang pwedeng ipunin para sa mas maraming option. Part 5, ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Hindi ang pagre-retiro ang pakay, hindi ang edad. Ang tunay na tagumpay ay ang pag-alis. Ang puntong kahit tumigil ka, tuloy pa rin ang galaw ng buhay mo. Kapag ang pangunahing gastusin mo ay natatakpan na ng mga sistemang ginawa mo, tapos na ang laban, hindi ka na bumabalik. Sa puntong iyon, ang trabaho ay nagiging pagpili, hindi pangangailangan. Ginagamit mo ang oras mo sa mga problemang gusto mong lutasin. Pwede kang maglakad, mag-isip, magbasa, habang ang mga sistemang itinayo mo ay gumagana. Hindi ito katamaran, ito ay kontrol. Part 6, ang soberanyang isip sa huli, hindi pera ang tunay na sukatan. Ito ay kung gaano kakalaya mag-isip at kumilos. Ang imperyong ito ay patunay na posible ang isang buhay na hindi sumusunod sa script. Hindi ka umaasa, hindi ka humihingi. Ang disiplina mo ang pundasyon. Ang pananaw mo ang puhunan. Ang iniwan mo ay hindi kayamanan para sa iba, kundi halimbawa ng isang buhay na pinili, hindi ipinilit. Tahimik mong ipinapakita na ang sistemang sinabing, ganito lang ay hindi batas ng kalikasan. Ito ay option lang at pinili mong iba. Ending, hindi mo sinisira ang sistema. Hindi mo ito kinakalaban. Mas epektibo ang ginagawa mo. Isa-isa mong tinatanggal ang sarili mo mula rito. Tahimik, maingat, hindi na mababawi. Hanggang sa isang araw, mapapansin mo na lang na ang hawla ay bukas pala nun pa. Hindi ka tumakas. Pinili mo lang lumabas. Kung gusto mong maunawaan ang mga personal na tuntunin na nagpoprotekta sa focus at lakas ng mga lalaking ganito, panoorin ang susunod na video. Ito ang operasyonal na gabay para sa mga hindi humihingi ng pahintulot.